Inaayos na ng Armed Forces of the Philippines ang BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Nangyari ito sa kabila ng paulit-ulit na panggigipit ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas sa tuwing magsasagawa ang mga ito ng resupply mission kasabay ng pagdadala ng mga materyales sa Ayungin Shoal. At anti-submarine helicopter ng AFP i-deploy sa West Philippine Sea. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Noon pang 1998, sadyang ipinadala at isinadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nagsisilbi itong military outpost ng Pilipinas sa Bahura at tirahan na rin ng mga sundalong nagbabantay sa lugar. Ngunit sa tagal ng nakabalandra ng barko, kinakalawang na ito at nanganganib ng lumubog, kung kaya't sinimula na itong ayusin at muling pinatibay ng AFP. Ayon kay General Romeo Bronner, ang Chief of Staff ng AFP, nakakalungkot makita ang living condition ng mga sundalong nasa BRP Sierra Madre, kung kaya't kinakailangan na umanong ayusin ito. Naroon na rin daw ang mga construction materials para sa pag-aayos ng mga nasirang bahagi ng barko, mga material na dati nang sinabi ng China na haharangin nila. The living condition of our soldiers in the area, it was sad to see the state of the living conditions. So we're trying to improve that, but by making sure that they have at least decent sleeping facilities, decent dining facilities, internet. We can just do superficial repairs on it. Isang magandang hakbang ng AFP mga kapatid na panatilihing maayos at matibay ang BRP Sierra Madre. Ito ang magsisilbing marka ng ating soberanya na nagpapakita sa China na atin ang Ayungin Shoal. Malaking problema kung mawawala sa bahura ng Ayungin ang barkong ito dahil kung magkataon mga barkong pandigma ng China ang i-deploy dito at walang duda na mas lalong pahirapan para sa atin ang pumasok sa lugar. Patuloy pa ring iginigit ng China na sa kanila ang mga teritoryong nasasakupan ng Pilipinas, kagaya ng sa Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Sinabi ng mga ito na nasa kanilang soberanya ang mga islang inaangkin daw ng Pilipinas. Bunsod ito sa ginawang matagumpay na pagtaboy ng Philippine Navy sa kanilang warship na nooy pumasok sa area ng Pag-asa Island. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, iligal ang pag-ukupa ng Pilipinas at pagtira ng mga Pilipino sa Pag-asa Island na tinawag naman nila sa pangalang Zhongye daw. Seryoso umano itong paglabag sa soberanya ng China at nasa tama umano ang ginagawang pagpapatrolya ng mga Chinese warship malapit sa isla. Ngunit buwelta ni Secretary Gibo Teodoro, ang China ang mga squatter sa ating teritoryo. Ayoko naman matawa dahil bastos naman. Pero itanong mo sa kanila kung ano ibig nila sabihin. Sasabihin nila siguro indisputable sovereignty ng South China Sea. Ilan na naniniwala to? Ang illegal occupation ay kanila. Pag kinoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation mo. Pero yung nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone, sila ang squatter, illegal occupants dito. Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID. Ewan ko kung bakit ayaw. Nagbabala rin si Teodoro na mayroong bansang posibleng nagtatangkang pahinain ang ekonomiya ng Pilipinas. Plano rin umano nito na sirain ang pagkakaisa ng mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Hindi niya pinangalanan kung anong bansa ang nagbibigay ng panganib. There's always the possibility, whether through covert money transfers and other means. I don't think the Philippines is exempted from that kind of phenomenon. Especially now, where bigger nations are going on a diplomatic frenzy, no? Particularly to divide ASEAN. Ayon naman kay US Ambassador Mary Kay Carson, asahan daw ang mas maraming joint patrol ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero hindi raw nakikita ni Carson na magkakaroon ng matagal na presensya ang Amerika sa West Philippine Sea. We have three important agreements that govern our relationship, and that's the Mutual Defense Treaty, the Visiting Forces Agreement, and the Enhanced Defense Cooperation Agreement. And outside of those three foundational agreements, that doesn't include space for
the presence of U.S. troops on a long-term basis here in the Philippines. So I don't envision that. Sa pagiging agresibo ng China mga kapatid, kinakailangan talaga ang walang humpay na pagpapatrolya sa West Philippine Sea upang mas mabantayan ang kanilang iligal na panghihimasok rito. Kaya naman upang mas mapaigting pa ang seguridad sa lugar, i-deploy ng Philippine Navy ang kanilang AW-159 Wildcat anti-submarine helicopter sa West Philippine Sea. Ayon kay General Bronner, may kakayahang makadetect at umatake ang helicopter na ito sa mga submarinong iligal na pumapasok sa teritoryo ng bansa. Nagtataglay daw ng torpedo ang AW-159 Wildcat chopper bilang pangwasak ng submarino. It has the capability to strike them. So meron siyang torpedo that can hit any submarine that is illegally inside our territorial waters. If the need arises, kayang-kaya niyang i-interdict, or tirahin yung mga iba pang mga seacraft with its rockets. Mayroong dalawang anti-submarine helicopter na ginagamit sa ngayon ng AFP. Ngunit dahil kinakailangan natin ito sa mga maritime patrol at maritime security sa ating exclusive economic zone, balak pa nilang dagdagan ng 4 ang nasabing mga helicopter. Samantala, formal nang umupo bilang bagong pinuno ng Philippine Coast Guard si Admiral Ronnie Hill Gavan. Pinalitan ni Gavan si Artemio Abo. Bilang bagong pinuno ng PCG, tiniyak ni Gavan ang patuloy na pagprotekta sa mga teritoryo ng bansa. Sa gitna iyan ng mga hamong dala ng presensya ng mga barko ng China na nasa West Philippine Sea. As always, I will remain to be steadfast in protecting our country's maritime interests and territories, particularly of our country's sovereignty and sovereign rights, as well as protecting the livelihood of our fisher folks and other users of the sea. Malaking problema na po talaga para sa Pilipinas ang patuloy na panggigipit ng China mga kapatid, partikular na sa kanilang pagtataboy at paggawa ng agresibong mga aksyon sa mga barko ng Pilipinas sa atin mismong sariling teritoryo. Isang magandang hakbang ng ating pamahalaan ang patuloy na pagpapanatili ng mga military outpost sa mga lugar na gustong angkinin ng China gaya ng sa Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Alam natin mga kapatid na bagaman kinakapos tayo sa budget lalong-lalo na sa pagpapalakas ng ating depensa, ngunit nakikita naman natin ang ginagawa ng AFP at Philippine Coast Guard kung paano nila pinoprotektahan ang ating bansa. At sana sa mga susunod na araw at taon magkaroon pa tayo ng karagdagang military base sa mga lugar kung saan masigasig na inaangkin ng China. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!